Protektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan. Mga siksikang estudyante sa public school inaasahang madaragdagan sa pasukan ng mga transferee dahil sa tuition hike na mahigit 100 private school sa Metro Manila. Dalawang suspect sa pang-hold up sa money changer sa Robinson's Galleria na naaresto sa Iloilo, nakadetain na sa Camp Karingal. Reklamong robbery with homicide at illegal possession of firearms inihahanda na. Sunog na tumupok sa bahagi ng residential at commercial building sa Legarda, Maynila, 4 ang nasaktan. Pilipinas, dadalhin na sa International Tribunal for the Law of the Sea ang issue ng standoff sa Panatag o Scarborough Shoal. Opinyon ng mga transgender sa gitna ng desisyong pwede na silang sumali sa Miss Universe Beauty Pageant, pupulsuhan sa Barangay Saksi. Isa sa mga katutubong wika sa Pilipinas na nanganganib na mawala, bubusisiin sa Saksi Special Report. Dalawang bagong species ng palaka, natuklasan sa Southern Leyte. Inaasahang madaragdagan pa mga siksika ng estudyante sa mga pampublikong paaralan sa darating na school year. Ayon po sa DepEd, hindi malayong lumipat dito ang ilang estudyante ng may 100 private school sa Metro Manila na magtataas ng tuition. Saksi si Cara David. Ang umaapaw ng dami ng mga estudyante sa public schools, asahan daw na madadagdagan pa. Napapansin daw kasi ng DepEd ang paglipat sa mga ito ng mga estudyante mula sa private schools tuwing magkakaroon ng mga tuition hike. At ngayong darating na pasukan, aprobado na ang dagdag matrikula sa 128 private preschool, elementary at high school sa Metro Manila. Kasi yung mga magulang, naniniwala po sila na ang kanilang mga anak ay nagkaroon na ng mas maganda na pundasyon sa preschool at elementary sa isang pribadong eskwelahan. Kaya okay lang na ilipat na nila ng public school. Git ng DepEd, sa dagdag sahod ng mga guro na pupunta ang 70% ng dagdag matrikula sa private schools. Tumataas na raw kasi ang presyo ng bilihin at transportasyon, kaya kailangang iakma rito ang sahod ng mga guro. Karamihan po yung mga nag-apply, nandoon lang sa, sa 6 to 10% ang range na increase. So hindi po exorbitant yung rate kung titignan mo. Hindi po yung sky high na increase na unreasonable na. Pero tanong ni Kabataan Party List Representative Mong Palatino, di raw ba dapat ngang tigilin ang tuition hike dahil sa pagmahal ng mga bilihin? Sa ating mga magulang, samahan nyo kami na una, ang Kongreso magkaroon ng batas para sa regulasyon hindi lamang ng tuition pati miscellaneous fees. Pangalawa, sama-sama nating ipaalala kay President Noynoy Aquino about yung pangangailangan na dapat may additional funding for education. At pangatlo, sa ating DepEd na patuloy na scrutinize, i-review yung mga tuition increase proposals. Ako po si Cara David, ang inyong saksi. Bumagsak sa sanitary inspection ng Manila Health Department ang 2 imbakan ng yelo sa Santa Cruz, Maynila. Bukod sa maruming kapaligiran, wala ring health certificate ang mga trabahador. May saksi exclusive si Julio Segovia. Hindi dapat yan Pagkatapos na yun, meron pang basura doon. Agad pinuna ng sanitation inspector ang mga yelong nakabalandra sa bangketa sa may Santa Cruz, Maynila na di raw nakaangat ng 6 na pulgada mula sa sahig. Kamukha nito, nag-advise na kami, dapat hindi nakalapag yan. Nakalapag sa, ang dumi-dumi niya, Tapos ang katabi pa, kanal. May yelo. Sinita rin ang sampay na damit at baterya ng sasakyan na may laman daw kemikal. Gayon din ang dungis ng mga trabahador. Dapat malinis, walang sugat. Dapat walang dumi. Dapat naka-glove. Hindi dapat nakahubad. Kasi pinagpapawisan ka na, napupunta dyan. Pagka yung bakterya na napunta sa yelo, hindi na mamatay yung bakterya, napipreserve ang bakterya. Walang may-ari ng imbakan ng yelo na dati na rin daw nasita. Kaya sa pamangkin na lang niya iniabot ang inspection report. Hello! Sa katabing tindahan, bagaman nakaangat na ang yelo sa sahig, nasita naman ang patungan nito.
the material should be impervious. Yung pagka binuhusan mo ng tubig, nawawala. Oo, ganun yan. Pero ito, kumakapit ang dumi. Oo, ganun yan. So dapat tiles. Kaya lang, tiles, okay yan. Kaya lang ito, para bang patungan lang para dito. So I advise them, plastic sheet na makapal. Pero ang malala, ang katabi nitong palikuran kung saan ay ipon ng tubig na pinamumugaran ng mga bulate. Semento na lang yan. Semento na lang yan. Tapos itong mga sako, inuhugasan naman yan. Inuhugasan, sinasabunan yan. Every week. Kasi hindi man pwede araw-araw yan eh. Oo. Tapos ito, nalagyan namin ng plastic yan. Kaya lang nasira nga. Siyempre, pag ice pick mo. Walang sanitary permit at walang health certificate ang mga trabahador ng 2 bagsakan ng yelo. Kaya binigyan sila ng 1 linggo para maasikaso ito kung ayaw nilang maipasara. To beat the summer heat, talaga namang patok ngayon ang mga samot-saring palamig gaya na nga lang ng halo-halo, mga ice scramble na karaniwang ginagamitan ng yelo. Pero payo nga ng Manila Health Department kung kaya lang din naman daw, sa bahay nyo na kayo maghanda ng inyong mga palamig para tiyak pa sa kaligtasan ng yelo na gagamitin. At kung bibili ng yelo, doon na raw sa may tatak para sigurado sa kalidad. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Samantala, nakadetain na sa Camp Karingal ang 2 suspect sa pang-hold up sa money changer sa Robinson's Galleria na naaresto sa Iloilo. Inihahanda na ang reklamong robbery with homicide at illegal possession of firearms laban sa 2 suspect. Saksi si Dano Tingkungko. Halos 3 linggo matapos sa madugong pang-hold up sa isang money changer sa Robinson's Galleria kung saan isang patay at 6 ang sugatan, nadakip na sa wakas ang 2 sa mga suspects sa Lemery, Iloilo, sina Willie Enriquez at Erenio de la Cruz. Kanina iniharap sila sa publiko bago dalhin sa QCPD para simulan ang inquest proceeding sa mga reklamong robbery with homicide at illegal possession of firearms. Naaresto sila kasunod na matagumpay na pakikipag-ugnayan sa Iloilo Police. Meron kaming information that they will be moving moving out from Iloilo going to Bacolod. So, yun ang lead namin. Inabangan niyo na sila dun sa highway na yun? Dun sa Frosing. Ikukumpara raw ang mga nakuha sa kanilang armas sa mga slug na na-recover sa pamaril sa money changer shop sa Robinson's Galleria. Aalamin din kung sangkot sila sa mga insidente ng pagnanakaw at pamaril sa iba pang mall sa bansa. Yung firearm na ginamit dito, common doon sa 5 incidents na yon. So may involvement yung particular person na yun to these 5 incidents. And practically, siguro we solved yung 4 na incidents pa. Dito sa yung past incidents na to, ang common denominator dito, yung slugs recovered. Bukod kina Enriquez at De La Cruz, 6 na iba pang kasabwat umano sa Robinson's robbery ang pinaghahanap. Kabilang sa sinusuri ng pulisya ay kung may kaugnayan sila sa Osamis Group, nakapareho raw sa estilo ng kanilang pang-hold up. Ako si Dano Tingkungko, inyong saksi. Sa ibang balita, guilty ang hatol ng korte sa kay Bulacan na Raymond Dominguez para po sa kasong kidnapping. Ito ang kauna-unang desisyon ng korte laban kay Dominguez na pinuno umano ng kilabot na Dominguez Kidnapping Group. Darito ang report. Ako, finding accused Raymond Dominguez, D. Santos, guilty beyond reasonable doubt, kidnapping. Ito ang hatol ni Malolos RTC Branch 84 Judge Wilfredo Nieves kay Raymond Dominguez, ang itinuturong leader ng kilabot na Dominguez Kidnapping Group. Kaugnay ito ng kasong paglabag sa Anti-Kidnapping Act matapos umanong mga agaw ni Dominguez ng Black Toyota Fortuner noong January 2010 sa Marilao, Bulacan, kasama ng 2 di pa nakikilalang suspect. 17 taon hanggang 30 taong pagkakakulong ang parusa kay Dominguez, bagay na iaapila raw ng kanilang kampo. Can have possibly favorable result and reversal of this court's decision because there was no identification by the victim himself. Ikinatuwa naman ni Justice Secretary Leila de Lima ang naging hatol ng korte. We're very proud of achievements like that, accomplishments like that, na may successful prosecution and conviction of high-profile accused. Ito ang kauna-unahang desisyong ibinaba ng anumang korte laban kay Dominguez na nahaharap din sa mahigit 10 iba pang kaso. Kabilang dyan ang malagim na pagpatay sa car dealers na sina Venson Evangelista at Emerson Lozano. Nakapwa natagpo ang sunog ang katawan sa magkahiwalay na mga lugar sa Nueva Ecija at Pampanga, Enero ng nakaraang taon. Iniutos din na Malolos RTC ang paglilipat kay Dominguez sa New Bilibid Prison mula sa Camp Bagong Diwa.
Para sa saksi, Sharian Torres nag-uulat. At sa iba pa ring balita, natuloy na ang ocular inspection sa bahay ni Ramjen Revilla kung saan siya pinagbabaril at pinatay. Kapwa naniniwala ang kampo ni Janelle Manahan at Pamilya Bautista na palpak ang naging pagpreserba ng pulisya sa crime scene at pangangalap ng ebidensya. Saksi si June Veneracion. Sa kwartong ito ng aktor na si Ramjen Revilla kung saan siya napaslang mahigit 5 buwan na nakararaan, dinatnan pa rin ang dugo ang unan at sapatos ng kanyang kasintahang si Janelle Manahan ng inspeksyonin ng Parañaque RTC Branch 274. Natuloy ang ocular inspection di tulad ng nakaraang linggo dahil kumpleto na ngayon ang lahat ng mga nakakulong na akusado, kabilang ang kapatid ni Ramjen na si RJ. We just wanted to take some physical observation as the place of the incident where the assailants could have entered, like the garage. And lastly, the place of the incident, the room. No, we had to ask the victim, Ms. Manahan, and she had to reenact a little bit, but it was not actually a reenactment. Kapansin-pansin ang pag-iwas ng tingin kay RJ ni Janelle na nagkwento sa naalala niya nung nangyari ang krimen sa loob ng kwarto. Nagda-doubt lang ako, parang paano mo pang mabubuksan, mapapatay yung aircon kung nabaril ka na ng ganung kalakas. Ayon sa kampo ni RJ, lumabas sa ocular inspection na malabong makita ng testigo at driver ni Ramjen na si Ronald Angcahas mula sa kanyang kwarto na umalis si RJ matapos ang krimen. Sila lumalabas, doon naman sila lumabas eh. Tingnan nyo na lang. Hindi kita. Hindi kita. You should be interviewing Ronald Angcahas then. Oo, iba dito. Ano na lang? Pasok kayo sa loob ng ano? Iba naman ang bersyon ng prosekusyon. Dito nakaposisyon. So kapag may lumabas dyan, kitang-kita nyo naman ito yung exit. Kitang-kita kung sino yung mga lumabas dito. Pero nagkasundo ang parehong panig. Napalpak daw ang pagpreserba sa crime scene at pangangalap ng ebidensya. The SOCO failed to perform its duties in securing all the evidence. Ang investigasyon ng pulis dito, parang maigi pa yung investigasyon ng Kaminero June Veneracion ang inyong saksi.